Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Madeline Mones na nagmula sa Batselyer ng Edukasyon, Major sa Pilipino. Ngayong araw ay aking tatalakayin ang Module 3, ang Panitikang Rehiyonal. Ito ay aking sisimulan sa Aralin 1 na may focus sa Panitikang Luzon, larawan ng pagkakakilanlan. Ngunit, bago tayo tuluyang sumisid sa nilalaman, nais ko po munang ibahagi ang tatlong pangunahing layunin na inaasahang makamit sa pagtatapos ng araling ito. Una, natutukoy ang mga uri ng ponemang suprasegmental, ang tono, diin at antala bilang mahalagang sangkap sa mabisang pakikipagtalastasan. Ikalawa, na ipaliliwanag ang tamang paggamit ng ponemang suprasegmental batay sa pagsulat ng tulang panudyo at tulang digulong. At ikatlo, na kapagtatanghal ng isang komprehensibong pagbabalita o newscasting na nagpapakita ng kasanayan sa paggamit ng wastong tono at intonasyon. Matapos nating mailahad ang mga layunin ng pagkatuto, atin nang sisimulan ang mas malalim na pagtalakay sa Panitikang Luzon, larawan ng pagkakakilanlan, partikular sa dalawang anyo ng panitikang bayan na nagpapakita ng ating kultura at wika. Sisimulan natin ang pagtalakay sa tulang panudyo. Ang mga tulang ito ay kilala rin sa tawag na tugmang walang diwa, ngunit ito ay isang pahayag na dapat suriin ng mabuti. Bagamat ang mga ito ay pawang laro lamang ng salita at hindi gaanong binibigyang pansin ang estruktura, nagpapahayag naman ito ng ating katutubong kaugalian, tradisyon at kagandahang asal. Ang layunin nito ay hindi lamang magbibigay aliw o magbigay aliw, kundi ang makatulong sa pagkakaroon ng kamalayang panlipunan o social awareness. Narito ang isang halimbawa ng tulang panudyo. May dumi sa ilong, pulo ang buhok, puwet ng aso, butas ang siko. Sa simpleng taludtod na ito, masasalamin ang pagiging palabiro at masayahin ng mga Pilipino. Ito ay nagpapaalala na ang panitikan ay hindi lang matatayog na akda, kundi maaari ring nasa pang-araw-araw nating pagpapahayag at katuwaan. Mula sa tula ng pagbibiro, dumako naman tayo sa tugmang degulong. Ito ay maikling tulang nakasulat sa mga pampublikong sasakyan at malayang binabasa ng publiko. Sila ay naging tanyag partikular noong dekada 60 sa Kalakhang, Maynila. Naglalarawan ang mga ito ng pang-araw-araw na buhay, damdamin ng mga driver at ang iba't ibang uri ng pasahero. Ipinapakita rin nito ang pagpapahalaga ng driver sa kanyang trabaho sa kabila ng hirap. Okay. Ang mga tugmang digulong ay may layong magbigay ng paalala at aral. Narito ang isang halimbawa ng tugmang digulong. Sitsit ay sa aso, katok ay sa pinto, sambitin ang para, sa tabi tayo'y hihinto. Nagtuturo ito ng tamang paraan ng pagtawag sa driver na nagpapakita ng kagandahang asal sa lansangan. Narito pa ang isang halimbawa. Kahit ano pa ang ganda, driver lang ang katapat niya. Okay? Ipinapakita rito ang humor at pagiging mapang-asar, ngunit nagpapakita rin ng karanasan ng driver sa pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng tao. Upang mas lubos nating maunawaan ang mga layunin at damdaming nakapaloob sa mga tulang panudyo at tulang digulong, kinakailangan nating pag-aralan ang ponemang suprasegmental. Okay? Hindi sapat na basahin lamang natin ang mga salita. Ang kalinawan ng mensahe ay nakasalalay sa tamang paggamit ng diin, tono at hinto. Sa paggamit ng ponemang suprasegmental, malinaw na naipapahayag ang saloobin at kaisipan ng nagsasalita. May tatlong uri tayo nito. Una ay ang diin at haba. Ang haba ay tumutukoy sa tagal ng bigkas sa patinig ng isang pantig. Samantalang ang diin ay tumutukoy sa lakas ng
bigkas. Ang dalawang ito ay magkaugnay at mahalaga sa wikang Filipino. Isang halimbawa nito ay ang salitang magnanakaw. Kapag sinabi nating magnanakaw, sa Ingles nito ay thief. Ito ay tumutukoy sa isang tao na nagnanakaw. Halimbawa na lamang, nahuli ang magnanakaw ng pulis. Samantalang, ang magnanakaw o magnanakaw sa Ingles naman ay will go on stealing. Ibig sabihin nito ay gagawin pa lang o patuloy na gagawin ang paggawa ng masama. Mapapansin natin ang pag-alis ng haba sa pantig at ito ay nagbabago ng kahulugan ng salita. Ang maliit na pagkakaiba sa haba at tiin ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa konteksto. Ikalawa naman ay ang intonasyon o tono. Ang tono ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring makapagbabago sa kahulugan ng isang pahayag, kahit magkapareho pa ang mga salitang ginagamit. Isang halimbawa nito ay ang salitang kahapon. Kapag sinabi nating kahapon, ito ay salitang nagdududa o nagtatanong. Samantalang ang kahapon, ito ay salitang nagsasalaysay. Ito ay dahil sa tono. Sa nabasang halimbawa, nakitang sadyang makahulugan o ponemiko ang tono bilang suprasegmental. Naroon ang diwa ng salitang kahapon nang ibig sabihin ay nagdaang araw, ngunit dahil sa tono, nagkaroon ito ng dagdag na diwang ibig ipahiwatig ng bumigkas, nagtatanong o nagdududa na humihingi ng kasagutan sa kausap. Narito pa ang isang halimbawa na nagpapakita ng emosyon. Ang ganda ng dalaga, ibig sabihin nito ay naglalarawan. Ang ganda ng dalaga, ibig sabihin naman ito ay nagtatanong o nagdududa. At ikatlo naman, ang ganda ng dalaga, nagpapahayag ng kasiyahan. Ikatlo naman ay ang hinto o antala. Ang hinto o antala ay ang saglit na pagtigil sa pagsasalita. Napakahalaga nito sapagkat ito ang nagbibigay linaw sa hangarin ng mensahe. Tingnan natin ang sumusunod na halimbawa, ang pagkakaroon o kawalan ng hinto na kinakatawan ng kuwit ay nag-iiba ng kahulugan. Halimbawa na lamang sa pangungusap na hindi maganda. Isinasalaysay na ang isang bagay ay talagang hindi kaaya-aya o hindi maganda. Saka isang pangungusap naman ay hindi maganda. Pinasusubalian ang unang pahayag at sinasabing ang bagay ay maganda. Sa dalawang halimbawa, iisang salita ang nadagdag, ang kuwit o ang hinto sa pagsasalita. Ngunit nagbabago ito sa diwa ng buong pahayag. Sa makatwid, ang panitikang Luzon ay mayaman sa mga akdang bayan na nagpapakita ng ating kultura. Ang mga tulang panudyo at tulang digulong ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng ating kamalayang panlipunan. Gayon din, ang tamang pagbigkas ng gamit ng ponemang suprasegmental ang nagsisilbing gabay natin upang lubos nating maunawaan at makabuo tayo ng mga tugmang digulong na malinaw ang mensahe at may hikayat sa madla. Okay? Dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating paksa ngayong araw. Muli po, ako po si Madeline Mones. Maraming salamat po at magandang araw pong muli sa ating lahat.